Hi guys, so nandito tayo ngayon. So meron tayong tanggap na laptop, Acer. Plus meron tayong tanggap din na Chromebook. Ayan, so nagawa naman natin yung Chromebook. So yung Acer kasi urgent din, kailangan gawin. Okay, so explain ko lang sa inyo guys kasi may na-encounter tayo. Paano ba malalaman kapag na-experience mo ito? Kasi nga, yung madam, yung kaibigan ko, ang madam is okay naman yung laptop niya, and then nung turn off niya, kinabukasan gagamitin niya, hindi na ma-detect, no bootable na siya. Okay, so ganyan yung nagiging issue. So chinek natin yung mga dalawa kasi storage niya, chinek natin yung drives niya, although nandun sa informations, pero pagdating sa boot selections or sa boot order, hindi sila nakikita. Pero pag nagsasalpak ako ng ano guys, ng flash drive, gumagana. So possible, dalawa kasi yung titignan natin ditong dahilan. Pwedeng sa mga drives ano siya, ano tawag dito? Pwede yung damage, pwede may problema sa drives, or pwedeng may problema sa motherboard. So dalawa po yung ating iimbestigahan dito. Okay. Well, meron na po akong hint kasi nagtest na rin ako. And then so far, goods siya. Yung aking diagnose, good siya. Kaya natuklasan ko na kung sino may problema. Okay, so papakita ko sa inyo, and then let's go. Okay guys, so nandito tayo ngayon. Ito yung Acer ng madam. So tingnan nyo, pag nasa boot tayo, nasa BIOS tayo, inside BIOS tayo, nasa BIOS tayo, so pag tingnan nyo dito sa secure o sa boot priority order nya, walang ma-detect. Pero may nakasalpakan ng drives. Ito yung original drives ng madam. Tapos ito yung original drives ng madam. Teka lang. For the security. Kasi kailangan natin remove. Nandito po. Ito ay gamit ko ay NVMe. Ay, hindi pala ito NVMe. NVMe ito. Sorry. Ito yung NVMe reader. Ayan. M.2. Pwede siya bumasa ng M.2 NVMe. So ito yung SSD ng madam. Ang versions po nito ayan 128. So possible pwedeng nasira siya dahil sa full storage. So ito 200 ano na lang to 200, ito hindi ko alam. Ito nag-crash talaga to, pero na-detect namin ito. Na-detect yung drives niya. Drives information, pero hindi na-detect yung storage. Okay, kaya ang ginagawa ko, tinetest ko. So nandito ako ngayon sa device disk management, disk management. So kita nyo naman OneDrive, yan yung so install ko siya. So install natin, tapos wala na yung lock pasensya na, lagyan natin, and then insert natin dito. Insert ko na to sa isang PC. Anong hirap na walang kahawak. Okay. So bilisan lang natin. Okay, so madedetect siya. Ayan, nadetect naman siya. Ayan, nadetect dun siya. Okay. Nadetect yung device ko, pero yung SSD ni madam ng NVMe hindi. Nadetect siya dito, pero wala siyang drive storage. Nung pinormat ko to, lumabas ay failed soon. Lumabas naman yung capacity na detect dito. So dito siya nakalagay. So dalawa, dual storage ito. Isang SSD na NVMe at isang 2.5 HDD. Yan. Okay. So balik tayo dito guys sa BIOS. Pakita ko sa inyo, punta tayo sa information. So yung information dito sa HDD1, yung HGST ko na detected dyan dito. Yung isa naman SSD2, itong NAND ito, ayun sa SSD yan. So pag insert ko naman, na-detect naman yung information. Pero pagdating sa boot, wala. Yan, wala siya. So test tayo ulit Lagay ako ng flash drive. So guys, nilagay ko na yung SATA. Yung SATA tuloy. Ito yung SATA. Ito, nilagay na natin yung SSD na NVMe. Tapos naglagay tayo ng bootable flash drive.
Power on natin. Okay, power. Charge na rin natin. Yan. So, ganito nagiging issue. Yeah, magpo-first drive na yan. Mabuboot kasi ito. Magpo-first drive talaga siya. Baka na-auto na. So, binuksan ko kasi yung boot menu nito. Pero automatic, kung ano yung ma-detect ng flash ng system, di yun ang magbo-boot. So, ayan, nag-boot siya. Kasi lagi siyang... Actually, kung tutusin, may mabababaw lang nito. Yung no bootable media, mabababaw lang po yun. Pwedeng BIOS settings lang po siya. Pero ito iba eh. Iba yung issue nito. So, proceed tayo ah. Next tayo, next. Saan siya nakabaliktad eh. Okay, next natin. Nakabaliktad to, sorry ah. Naingatan ko kasi baka malaglag yung cellphone ko sa LCD. Nako, babayad ako. Kasi, actually normal lang, madali lang yung mga ganong issue. Pero ito medyo malalim. Malalim ito. Dalawa kasi ang pinag-ano natin. Pwede pong sa storage kung... Para malaman natin, pwede natin ihiwalay yung pag-diagnose. Pwede tanggalin yung mga drives, itest sa ibang mga storage o ibang mga laptop. Ayan, pansinin nyo. Ayan, pansinin nyo, dito naman, na-locate naman siya. Pero kailangan lang i-format lang siguro ito. Ayan, na-locate siya. Tapos, na-locate yung drives ko. Ayan. Ito, binura ko na to kanina. Ito yung SSD. Pero tingnan niyo ah. Oh, sinasabi niya na detect pero hindi. Ito sinasabi niya. Windows cannot be installed to the disk. The disk may be filled soon. If other hard drive disks are available, install Windows to another locations. Okay, yan po ang sinasabi niya. Okay. So ito yung conclusions. Pwede pong kailangan ma-format kaya nawala yung boot order. Or pag na-format na natin, ganoon pa rin yung issue, pero may warning siya eh. Na-format natin, ganoon pa rin ang issue. Adi ang magiging problema po nito ay BIOS program po ito. Asan ba ang BIOS dito? Bigla pong nakurap yung BIOS eh. Kaya hindi niya ma-detect. Ay, so ito, sorry. Etong, ayan, ito po, ito. Yan po yung BIOS. Ayan pa baga? Baka magkamali ako ah. Basta 6 yan. Ito, meron pa dito isa. Baka ito. Alin man dyan, bahala kayo dyan. So, po-program po yan. Kaya hindi na-detect sa boot. Pero na-detect sa partition. Kadalasan kasi kung hindi ma-detect doon sa boot, formatting, hindi ma-detect dito. BIOS po yan. Or lalo, hindi makadiretso dito. BIOS po yan. Pero ang gagawin natin, i-format na natin. Tignan natin. Ipo-format natin yung hindi hard drive ko. Ito na lang. May warning siya pero kailangan natin. Hindi na natin marirecover yung files kasi ayaw ma-detect. Ayaw rin ma-detect sa ibang mga PC. Titignan natin kung gagana. Ayaw niya. Could not create new partitions. Ayaw niya. Try ko dito maglagay. Pwede ko dito. Ayaw niya rin Kasi baka ito ay naka-MBR kasi naka-GPT ako eh. Possible din po 'yon. So, kailangan natin mag-format ng kailangan natin mag-provide. So, bibili pa tayo nito or wala naman akong ganito. Or magte-test pa ng empty drives. So, ganun po ang issue niya. Kasi baka mamaya nasa board lang sa BIOS, nasa BIOS program eh. So, dami niya rin po kailangan talaga may pan-testing tayo para So, wala tayong pa-testing. Hanggang doon lang po yung ating diagnose. Wala tayong magagawa. Okay? So, dapat, kasi doon, hindi na talaga natin makita ito. Sinira. Nasira na talaga siya. Baka nagpull, na. So, kung napapanood ni Madam ito, yan. Issue na. Okay? So, baka ito ay board issue na or kailangan lang natin mag-provide ng mga pang-format na drives. Kailangan natin mag-provide nito. Kung matitest natin, mag-format, may sasalpak. Okay. So, balik po tayo sa BIOS. Last na po ito. Balik na tayo sa BIOS.
Ito ay kakausapin ko pa po. May consent pa rin po ito. Explain ko pa rin po ito sa owner. Ayan. Ayan. So, ayan, binitawan ko muna yung cellphone ko kasi ayan. Pero baliktad. Ayan, sorry, bumalik. So, ayan, napansinin nyo na. Patayin ko yung ilaw. Pansinin niyo yung yung hard drive ko, HDD ko, tapos itong HDD na part 2 HF, ito yun, no. Nade-detect yung ano niya, oh. Ito yun, nade-detect ito. Pero pagdating ko doon sa mga ano, ayaw niya na ma-detect. Tinest-test ko dito, ayaw na ma-detect. Sira na talaga. Okay. So, punta tayo sa boot. Ayan, boot. Ayan. Tingnan nyo, flash drive lang yung nade-detect. Kahit working itong hard drive ko, kahit ito yung working, tinest ko to dito ngayon, nakita ko yung mga files ni ma'am, working ito, di ba? Kasi kailangan siguro mo na ma-flash mo na kung kadalasan kasi pina-flash talaga yung BIOS eh. So, anong say nyo guys? Na, kung mayroon ka idea, just comment, pwede nyo i-type, pwede nyo pero talaga 100% once na maglagay tayo ng automatic, sira na rin naman na kasi ito. So kailangan natin magpalit nito, tapos pinalitan, ganoon pa rin. Ang last options talaga dito is yung i-flash yung BIOS kasi na outdated na kasi yung BIOS kasi ang baba ng storage eh. Siguro nag-empty. So nagka-problema sa updating. So yun lang guys, ito. Kasi na-detect pa naman yung okay dito sa ano eh, okay dito sa flash drive eh. Okay dito sa flash drive. Pagdating dito sa drives, iba yung kanyang kaso. Okay? So yun na lang siguro magpapatunay. Kailangan ma-format para ma-flash. Para magkaroon. Kasi ganito nangyayari. Ito yung issue. O, tanggalin ko yung flash drive ha. Save and exit ko na. At then, ganito ang issue ng modem. Hintayin natin. Ayan. No bootable. Ayan. So, mahabang usapin pa po yun. So, kailangan talaga siyempre, kakusapin ko pa yung may-ari kung bibili siya o hindi. Di ba? Wala naman akong stock. Wala naman na tayong aware. So, yun lang guys. Ang ganda lang yung video natin guys. So, kung meron kayong comment, kung meron kayong ideas, pwede nyo i-share. Pwede tayo magano. Pero, yun yung sinasabi ko point ha. Kailangan palitan ito. After mapalitan na format, ganun pa rin po yung issue. Ipa-flash po yung BIOS. Kahit i-flash po yan kung sira din naman. Ayan, wala din. Kasi mas mabilis po tong SSD compare sa HD, sa HDD. Okay, so yun lang guys. Thank you for watching. And, ayan, explain na lang natin. Ayan. Okay guys, so yun, nakita nyo yung issue natin. So, masakit sa bangs. So, yun yung nakita yung issue natin na syempre pag-uusapan pa po, kakausapin ko pang madam kung bibili ba siya. Kasi wala akong available talaga. Talagang kailangan niyang bumili kasi sira na yung SSD niya. So wala tayong magagawa, kailangan niyang bilhin yon. Tapos yung files niya naman, na-secure ko naman yung files. Yan. Pero hindi ko na-secure yung files niya doon sa dito sa NVMe. Hindi natin na-secure. O M.2, hindi natin na-secure yan. Kasi nga ayaw niya na magpakita. Ayaw niya na mag-response. So hindi na po sakop ng power natin yan. Hindi na natin kay hardware na yan eh. So kahit yung iba dyan, kahit mga board expert marunong, eh minsan 50-50 hindi rin po talaga nagagawa. Okay, so di ko lang alam kung meron doon sa Manila. So gagastos lang din naman laki. Sabi ko kasi mag-backup eh. So very important guys, saan yung mag-backup kayo ng files para just in case po meron kayong duplicate, less worry po kayo. Every po na may mahalaga important po English, mahalaga importante, i-backup nyo po kagad yung files ninyo para just in case na magkaroon po ng ganitong mga experience. Hindi maiwasan to, masisira po talaga at masisira. Unexpected in the moment talaga na kayo ay parang hindi nyo akalain kasi yung pala masisira na. So pag may mga pahiwatig na guys, may experience na kayo na pahiwatig sa inyong mga makukutuban nyo naman yun eh, i-backup nyo na po yung mga files niyo para just in case po ay hindi po masakit sa kalooban at hindi kayo back to zero. Okay, so yun lang po ang tips and advice ni Sir Christians about sa kanyang diagnose. Yun lang yung diagnose natin. So pag hindi ko po kaya board, yung main branch namin ang gumagawa. Hanggang diagnosing lang po ako at ayan, dealer lang makikipag-usap sa may-ari kung ano yung dapat niyang gawin, anong dapat niyang
i-prepare. Ayan. So, sinabihan ko na rin yung owner na magpe-prepare ka kasi hindi natin kasi ito, actually, dumaan na sa akin to. Nag-warning na ako sa kanya na near. So, inabot naman siguro ng 1 year eh. O ano pala, mga more than 6 months na dumating yung time na masisira siya. So, at least nag-warning po tayo doon. So, kung talaga nakapag-back up, okay. Wala po tayong worry. Pero pag hindi, I'm so sorry, hindi natin kayang gawin. Okay. So, yun lang po guys. I hope na nagkaroon kayo ng nagkaroon din kayo ng problema. I hope na nagkaroon kayo ng idea sa problema. Kasi actually, simple lang yung mga bootable, bootable kasi kadalasan bio settings lang yan. Baka kasi dapat naka-legacy or naka-UFEI, dapat UFEI dapat or naka-legacy. Pero naka-default yan sa UFEI, hindi siya sa MBR or legacy na tinatawag natin. May mga boot order kasi tinatawag. Explain natin sa sunod siya. Okay, so maraming salamat kasi mahaba yung video. Thank you guys for watching guys. Maraming salamat guys sa support. At please guys, don't forget to like and share our YouTube channel at saka yung page natin na Mark Christian Villacampa. At doon ko rin na-upload ito guys. So, pa-help na din guys. Pa-subscribe, pa-share. Ayan, so matutulungan din po kayo niyan. Okay, so yun lang po. At maraming salamat. See you in my next video and goodbye and good night.